Hello everyone, good morning. So for today's video ay i-share ko sa inyo kung ilan nga ba yung sensor ng isang domestic na aircon. So tara, samahan niyo ako at sabay-sabay tayong matuto. Nasa nakikita nyo ngayon ay meron akong hawak. Ito ay mga sensor ng isang inverter or non-inverter na aircon. So before natin discuss kung ano-ano nga ba yung sensor na to, ay i-drawing muna natin yung isang refrigeration system. Sisimplihan ko lang yung drawing. Now, dito. This is the bilog. Dalawang bilog. This is the condenser. Tapos dito, evaporator. Yan, ganyan na lang. Ayan. So, condenser. Stop. Condenser. Ayan. And then, evaporator. Ayan. Now, this is the compressor. And this is the metering device. Or minsan yung expansion valve. Electronic expansion valve. So, na meron ako dito 5 sensor. Which is, ito yung sensor ng isang domestic na aircon. Pero meron yung pang-anim, yung mga high-end na mga aircon. Is meron siyang isa pa na sensor for which is para sa superheat. So ngayon, i-discuss natin isa-isa ito. Namula tayo dito sa may compressor. Sa may compressor, after ng compressor, yung pipe na to, meron dyan sensor which is ito. Ang tawag dito is discharge pipe sensor. Nandito yung nakalagay. Dito. Yan. Ito yung discharge pipe sensor. Ano? Dito. Ang minomonitor nito is yung temperature ng discharge pipe. Wherein alam naman natin na kapag sobra yung init ng compressor is pwede mag-carbonize yung oil ng compressor na pwede maging dahilan para masira yung compressor. So yun yung minomonitor nito. Discharge pipe sensor. Yung init dito. After ng compressor. The next one is ito. Ang tawag dito is outdoor ambient temperature sensor, which is nandito yan. Nasaan nandito? Ayun. Ang minomonitor naman nito is yung temperature sa labas. Yung init sa labas. And then, sunod, which is eto. Nandito yan. Nandito rin yan. Nandito rin. Nakikita ba? Now, ang tawag dito is lagay na lang natin condenser temperature sensor or condenser coil.
temperature sensor. Ang minomonitor naman na ito, sensor na ito, is yung temperature na ito ng condenser. Minomonitor niya kung high pressure, and also minomonitor niya rin yung saturated condensing temperature, SCT. Ayan. Minomonitor niya yung saturated condensing temperature. Yun lang. Paras lang din yan, yung temperature na ito. Kasi dito sa part na to, sa condenser, is from dito, which is dito, hanggang dito, hanggang dito is hindi nagbabago yung temperature. Kung anong temperature dito, yun yung temperature dito. So now, move tayo dito. So ito na yung tatlo sa outdoor ito. And then, sunod natin na sensor is ito. Ito naman dalawa is sa may evaporator. Now, unahin natin to. Ito is nandito yan nakalagay. Dito. Ang minomonitor naman natin is yung temperature ng kwarto or room temperature. Minomonitor na ito kung gaano nakalamig yung loob ng kwarto habang umaandar yung system. Ito rin yung nag-determine kung magpapahinga na ba yung compressor or aandar ng mabilis or mahina. Ngayon, yung isa, which is ito, ay nandito yan. Nandito rin yan. Ang tawag dito is evaporator temperature sensor or evaporator coil sensor. Now, ang minomonitor naman natin is yung temperature ng refrigerant. Also, yung temperature ng neto, ang evaporator. Same dito. Minomonitor natin yung temperature natin. Kasi dito, from dito is stable yung temperature. Hindi nagbabago. Now, itong minomonitor natin is yung evaporating temperature or minsan na technical term is natawag natin na saturated evaporating temperature. Yan. Or yung temperature ng evaporator. Kaya siya tinawag na evaporator temperature sensor or evaporator coil sensor. So now, dito, itong dalawa na to na sensor, ang minomonitor na ito, pag itong dalawa na, just itong dalawa na sensor, yung evaporator, ay yung ambient temperature sensor, saka yung evaporator coil sensor, ang minomonitor niyan is yung natawag natin na evaporator temperature difference or yung delta T. And same goes by dito sa may dalawa na to, which is itong dalawa na to. Same dito. Ang minomonitor rin nito is yung
condenser temperature difference, or yung delta T na tinatawag, or yung temperature split. Itong dalawa na sensor. So, yan lang naman yung sensor ng yan lang naman yung mga sensor ng isang domestic na aircon. So, i-review na natin. From compressor, ito yung outdoor, tatlo. Meron siyang discharge pipe sensor, and then outdoor ambient temperature sensor. The next one is the condenser temperature sensor. And pagdating sa may indoor, ay meron tayong room temperature sensor or the ambient room sensor, and meron tayong evaporator oil sensor. No? So, yan lang naman lima yung usually na makikita mo na sensor sa isang domestic na aircon. And then, yan rin naman yung nagbibigay ng data sa control board kung ano nga ba yung magiging under ng compressor and kung magkakaroon ba ng error. So, for conclusion, meron tayong 5 na sensor. So, yan lang naman yung gusto kong i-share sa inyo, and I hope na may natutunan kayo. And for the next video ay lalagyan ko na kung saan ba nakalagay yung mga sensor na to para makita nyo yung actual kung nasaan nga ba talaga yung mga sensor na ito. So, yan lang naman, and thank you sa panonood, and see you sa next video.